Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, nahayag sa salmong tugunan ang buod ng mga pagbasa sa araw na ito. Mapalad ang umaasa sa Panginoong tuwina. Sa Diyos ba natin inilalagak ang ating pag-asa at pagtitiwala? O sa kasalukuyan, sa ibang tao, sa mga hula, o sa kasikatan? Manalangin tayong gabayan ng Panginoong may kapal ang ating mga pinahalagahan sa buhay. Upang tayo ay maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawan mong manahan sa mga loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na naging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay, ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa poon, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay pagtawanan lamang at hamakin
ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Maggalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalaang, gantimpala ninyong tanan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan at sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuutan, ipinagtatabuyan, at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong mga nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat dito sa loob at labas ng simbahan ng Quiapo. Sa Ebanghelyo natin ngayon, sinabi ni Jesus na mapalad ang mga dukha, mga nagugutom, mga tumatangis, at ang mga kinapupuutan. Minsan, taliwas ito sa ating pangunawa. Ang ating pangunawa minsan, mas mapalad yung mayayaman. Mapalad yung maraming kinakain. Ay, mapalad yung taong iyon, maraming sasakyan. Magagandang bahay. Minsan sabihin din natin, mas mapalad po yung mga taong patuloy na nagnanakaw at tinatamasa ang kayamanan na hindi nila pinaghihirapan. Mga kapatid, sa Ebanghelyo natin ngayon, tinuturuan tayo ng ating Panginoong Diyos na huwag tayong maging gahaman sa makamundong kapangyarihan. Huwag tayong maging gahaman sa makamundong kayamanan. Ang lahat ng bagay na ito sa mundo ay lumilipas. Ang lahat ng bagay na ito ay temporaryo lamang. Ang kayamanan, ang kapangyarihan, ang ating posisyon, ang ating katanyagan, kahit ang ating kagandahan ay lumilipas. Ang lahat ng bagay na sa tingin natin kaaya-aya sa ating paningin, ang lahat ng bagay na hinahangad natin ay lumilipas. At ang bagay na nais nating kunin, at ang bagay
na mga hinahangad natin, ay hindi natin ito madadala sa kabilang buhay. Naalala ko ang kwento ng aking kaibigan. Nung siya'y nasa ospital, pinatawag ako. Isang mayamang tao. Pinakamayamang tao. Maraming ari-arian, mayaman. Pero nung siya'y nasa ospital, sinabi niya sa akin, Father, halos lahat ginawa ko. Marami akong kayamanan, maraming sasakyan, magagarang sasakyan, magandang tahanan. Pero tingnan mo ako ngayon, nandito ako sa isang sulok ng ospital. Walang magagawa ang aking kayamanan. Walang magagawa ang aking magagarang sasakyan. Walang magagawa ang aking magandang tahanan. Dahil malapit na akong kukunin ng Panginoon. Kahit maghangad tayo ng pinakamaraming kayamanan, hindi natin madadala sa ating hukay ang ating kayamanan. Hindi natin madadala sa kaharian ng Diyos yung makamundong kayamanan na yan. Dahil ang kaya lang natin dalhin sa ating Panginoon ay ang ating kaluluwa. At haharap tayo sa Diyos. Tatanungin tayo ng Diyos, ano ang ginawa mong dito sa lupa? At yan lang ang ating magiging daan. Ang kabutihan na ginawa natin dito sa lupa, ang siyang maging daan para tayo makarating, para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya wag nating sayangin yung oras natin sa paggawa ng kabutihan. Wag natin sayangin ang oras natin, ang bigay na buhay ng Diyos sa atin, para ituwid ang ating pagkakamali, gumawa ng tama, at sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil yan lang ang ating maging daan patungo sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi ng ating Panginoon, mapalad ang mga nagdurusa, mapalad ang mga nagugutom. Dahil sa kanilang kawalan, dahil sa kanilang kagutuman, mayaman naman sila sa espiritual na buhay. Mapalad ang mga dukha, dahil ang tanging sandalan nila ang Diyos lamang. Mapalad ang mga nagugutom, dahil ang Diyos lamang ang kanilang magpupuno ng kanilang pangangailangan. Minsan mas mapalad pang mga dukha. Kahit sila'y walang-wala na sa buhay, kahit yung kakainin na lang nila, ibibigay pa nila sa ibang taong nangangailangan. Ang tingin natin sa dukha, kahit walang-wala na, kahit hirap na sa buhay, kahit salat na sa buhay, marunong pa rin tumulong sa mga taong nangangailangan. Kaya sabi ng Panginoon, mapalad itong mga dukha sapagkat marunong makipagkapwa. Mayroong Diyos sa kanilang puso. Mapalad itong mga dukha. Dahil kung minsan, takot na gumawa ng masama. Takot na gumawa ng kasalanan.
Pero itong mayayaman, itong nasa posisyon, ang kapal-kapal ng mukha, hindi takot gumawa ng kasalanan. Gagawin at gagawin ang lahat, apakan ang lahat, apakan ang dignidad ng nakakapwa, makamit lamang ang kinalang kinaasam-asam na kayamanan. My dear brothers and sisters, huwag sana tayong mapalinlang sa makamundong kayamanan. Huwag sana tayong mapalinlang sa makamundong paghahangad. Huwag sana tayong maging sakim sa mga bagay na lumilipas. Dapat pagtuunan natin ng pansin yung tinatawag nating espiritual na buhay na magdadala sa atin sa kaharian ng Diyos na hindi lumilipas. Amen. Tumayo po ang lahat, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, kami dumadalangin, O Diyos amang mapagpala, upang sa pamamagitan ng matiwasay na pamumuhay, mapabilang kami sa tunay na mapalad sa iyong paningin. Buong kababaang loob kaming dumadalangin. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga pastol ng simbahan, patuloy nawa silang kumapit sa iyo, Ama, na siyang nagpapalakas sa kanila upang magampanan nila ang kanilang tungkulin maglingkod ng may integridad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga nagnanais na maglingkod sa aming bayan, biyayaan mo nawa sila ng karunungan, integridad at katapatan upang matupad ang kanilang mga adhikain, lalong-lalo na yaong mga para sa lubos na mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa ating mga frontliners na patuloy na lumalaban sa pandemyang dulot ng COVID-19, makasumpong nawa sila ng suporta at paggabay sa mga namumuno sa kani-kanilang LGUs at lokal na komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa aming lahat na natitipon ngayon, tulungan mo kami sa aming adhikaing magpapabuti sa pamamagitan ng patuloy na pagmamahal sa kapwa upang mapabilang kami sa mga taong mapapalad sa harap mo, O Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan.
Para sa mga kapatid naming pumanaw, kahabagan mo nawa sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong kawan na patuloy na umaasa sa iyong walang hanggang awa. Sa pamamagitan ng aming mga panalangin, maalala nawa naming tunay kaming pinagpala, sapagkat nariyan lagi para sa amin, si Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Paggawa. Magsitayo ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway taguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral, sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo'y unang aming bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo at kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang ngumpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit pa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilahan ng lahat ang naparito mong anak na siyang
Mulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francesco na aming Papa, at ni Jose Advincula na aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang kayo sa inyong mga pwesto. Huwag na kayong aalis o lilipat. Ang pari at ang mga lay minister po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mapalad ang may pusong dalisay at nagbigay daan sa kapayapaan. Mapalad ang mapagtiis sa pahirap ng kalaban. Mapalad siyang namuhay ng banal. Kamatayan man o buhay o ano pamang kinapal ay hindi makapagwawalay sa ating pagkakaugnay kay Kristong nagmamahal. Mapalad ang may pusong dalisay
siyang namuhay ng banal. Inihahaing mamatay tayong lahat araw-araw para kay Jesus na mahal, upang sarili niyang buhay ay sumaating lahat. Mapalad ang may pusong dalisay at nagbigay daan sa kapayapaan. Mapalad ang mapagtiis sa pahirap ng kalaban. Mapalad siyang namuhay ng banal. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng may karamdaman, lingapin mo pong aming kapatid na sa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluwalhati na diyan sa langit, nananalig kaming iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos sa ring aming mga hinaing. At sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at inyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami mayadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami mayadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami mayadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Ngayon naman ang pagbabasbas ng poong Isos Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isos Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalalang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nilang pangako na noon sa biniyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon. Magpasawalang hanggan. Amen.
At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Magsiupo muna ang lahat. Maaari na po lumabas sa mga nakatayo sa likuran at gilid ng simbahan. Makinig lamang po sa mga iwas at labora. Likuran at gilid po ng simbahan na nakatayo, maaari na pong lumabas.